Yan, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome na naman po sa isa na namang episode ng ating biyahe serye. Ang tawag ko dito sa episode kong itong segment na ito ng aking pagbablog, biyahe serye. Bakit biyahe serye? Madalas po akong magbiyahe at yung biyahe mahahaba. Nakakabagot magbiyahe. Sayang naman, nagbabiyahe ako at maraming mga issues na kailangan nating mapag-usapan, matalakay. So, sinasamantala ko na. So, kumbaga ang tawag ko nga dito sa segment na ito, biyahe serye. Pero, dahil cellphone lang ang gamit ko kapag biyahe serye ang aking talakayan. Okay, so mga kabunyog, mga kababayan, tinanggal na naman. Isa na namang YouTube channel ni Kibuloy ang tinanggal ng YouTube. Mga kabunyog, yan po. Nag-post ng notice, ng information, yung broadcast, ano bang tawag doon? Yung isang nagpo-programa, host ng DZAR. Ang si Kibuloy po kasi may istasyon ng TV, yung SMNI. Pero mayroon din siyang istasyon ng radyo, yung DZAR. Yung mga unang tinanggal noon sa mga social media nila, yung SMNI channel sa YouTube at saka yung page ng SMNI sa Facebook. Ngayon, yung DZAR na radyo, mayroon din yung YouTube channel saka Facebook page. Hindi yun natanggal. Hindi natanggal yan noon. Kaya nakakapag-programa pa rin sila sa radyo, yung DZAR channel. Yung YouTube channel ng DZAR, nakakaprograma sila doon. Kaya marami pa rin silang napapaniwala, naluloko ng kanilang mga fake news at disinformation. Ngayon, ang maganda, sila na rin ang nagbalita. Sabi nung Admar Villango ba yun? Sorry, hindi nakaredy yung aking material sabi nung Admar, pinapaalam daw nila sa kanilang mga followers, subscribers, supporters na hindi na nila na-access yung channel ng DZAR. Sila na rin nag-announce. Hindi na raw nila na-access yung kanilang channel. Hindi na raw nila nabubuksan yung channel nila. Kaya hindi daw nila alam kung anong nangyari, pero yung account nila, yung Gmail account nila, wala na. So syempre, ang issue na naman nila diyan, nilabag na naman daw ang kanilang freedom of expression. Ang masasabi natin diyan, mga kabunyog, karma na lang na yan sa kanila. Kasi noon kasing panahon ni Duterte, buwelong-buwelo sila sa kanilang mga pagkakalat ng fake news at disinformation. Gamit na gamit nila ang radyo, ang TV, yung SM, kasi may franchise sila noon May franchise sila, binigyan sila na matagal yung franchise nila. At kahit nang re-red tag sila, kahit nagkakalat sila ng mga fake news, at disinformation, walang nakikialam sa kanila. Yung National Telecommunications Commission, hinahayaan lang sila. Kaya mayabang si Kibuloy nun Kahit yung mga reporters, mga hosts, broadcasters, pati yung mga nagpo-programa ng mga segment sa SMNI at Kibuloy, lahat yan mayayabang nung panahon ni Duterte. At kahit gumagawa sila ng mga red tagging, nagkakalat sila ng mga fake news, disinformation, hindi sila natatakot. Mayabang pa nga sila at nagmamalaki. Kung makapagsalita sila, akala nila sila na yung wala na sa kanilang makakagalaw. Kumbaga arrogante na sila. Nung panahon yan ni Duterte, ngayon iba na Naiba na weather lang yan. So ngayon,
dati nagpo-programa sila sa SMNI, na ngayon wala na yung SMNI, nasuspindi. Pero pwede pang ma-revoke ang franchise. Yung DCAR, gayon din. Ngayon, ang ginamit naman nila, yung SMNI channel sa YouTube na natanggal, na-delete. Hindi na sila pinagagamit ng YouTube. Wala na yung SMNI. Ang ginawa na naman nila, yung mga programa ng SMNI, halimbawa, yung programa ni Badoy at saka ni Celes, yung Laban Kasama ng Bayan, hiniwalay nila, nagbuo sila ng channel at saka FB page na Laban Kasama ng Bayan. Hindi na siya bilang SMNI. Gayon din yung Pulso ng Bayan ba yun? Kay Roque, mayroon din siyang sariling YouTube channel. Si Roque, mayroon pa siyang Spokes Hour. Ganon din si Panelo, yung itanong mo ba yun kay Panelo? So, yun yung ginawa nila. Ngayon, patuloy pa rin sila. At saka yung DCAR, yung channel nito sa YouTube, hindi naman natanggal eh. Kaya tuwang-tuwa sila. Kahit yung SMNI channel na wala na, pero may DCAR channel. So, ang nangyari ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, patuloy pa rin silang naggagamit ng YouTube. Kumbaga talagang sila, kahit tinanggal na ng Facebook, yumawa na naman sila ng ibang channel. Ganun ang ginagawa nila. Kaya lang, buti naman nadidetect ng YouTube. Ngayon, ang ginawa ng YouTube, tanggal na yung DCAR YouTube channel. Kaya wala na. Isa na namang channel nila ang nawala. Ganyan yung gagawin talaga sa kanila. Kasi nagagamit nila yung YouTube at social media sa pagkakalat ng mga fake news at disinformation eh. May nagmamas report sa kanila. Ngayon, buti naman ina-actionan ng YouTube. Buti naman ina-actionan ng YouTube. Kaya sila ngayon? Nagrereklamo yung ADMAR, sabi ng ADMAR, nakakalungkot daw na nangyari ito sa kanila, yung freedom of expression nila. So, freedom of expression, paano naman nila masasabing freedom of expression? Private naman ang YouTube, hindi naman gobyerno yan eh. Ini-invoke mo yung freedom of expression mo sa gobyerno. Kapag ang gobyerno, ginigipit ka, yung gobyerno ang nagbabawal sa'yo, yan, pwede mong sabihin na nababiolate ang freedom of expression mo. Pero kapag halimbawa YouTube at saka Facebook, tinanggal ka sa kanila, wag mong sabihin na violate ang freedom of expression mo. Kasi private yan eh. Ang Google saka ang Google kasi yung may-ari ng YouTube eh. Yung Meta o Facebook, private yan. Pagka gusto kang tanggalin kasi nagbabiolate ka sa community standards, karapatan nila yan. Gayon din ang YouTube. Ngayon, hindi mo dyan pwedeng i-invoke yung mga freedom of expression mo. Kasi hindi naman yan, hindi naman gobyerno yan. Ang freedom of expression, mga freedom of speech na yan, ini-invoke mo yan against sa gobyerno. Kapag sa tingin mo, sinusupil yung karapatan mo. Pero kung private, hindi yan. Discretion nila yan. Private yan eh. Ngayon, dapat kasi sa kanila maging responsable. Kaya lang ano kasi yung SMNI na yan eh. Isa kay DCAR na yan. Yung mga kikay-kibulo yan eh. Talaga namang ang trabaho nila magkalat ng mga fake news at disinformation, ng re-red tag. So ngayon, nati-take down sila na tapos magrereklamo sila na parang naaapi sila. Sus, nung panahon ni Duterte na namamayagpag sila yung nangaapi. Sila yung nambabastos ng mga tao. Tinatawag nilang kung ano-ano. Yun. Kaya ngayon, sila na pipigilan na sa ganyan tapos magrereklamo. So yan mga kapunyog, tama lang yan.
Tama lang yung ginawa dyan sa DCAR. Kasi ano yan yan yung istasyon ng radyo ni Kibuloy. At least inano ngayon, tinanggal na ng YouTube yung channel nila. Salamat sa YouTube. Salamat. Okay, so yan po ang ating comment ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, dito po sa ating biyahe serye. So yan, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Blessed Sunday po. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Bunyog Party List.